Kapatid, alam mo ba na may 6 na karaniwang pagkain na araw-araw nating kinakain na maaaring may koneksyon sa cancer? At ang mas nakakabigla, ito mismo ay babala mula sa isang doktor sa Harvard. Marami sa atin ang kumakain nito araw-araw, kaya't akala natin ay walang problema. Subalit, maaaring unti-unti nitong sinisira ang ating kalusugan nang hindi natin alam, lalo na sa mga nakatatanda. Pero huwag kang mag-alala, dahil sa video na ito, malalaman mo kung bakit delikado ang mga pagkaing ito at ano ang mas malusog na alternatibo na pwede mong piliin araw-araw. Panoorin mo hanggang dulo, baka ito na ang kaalamang makapagliligtas sa iyo o sa mahal mo sa buhay, lalo na sa mga nakatatanda. Sa mundo ng mga hindi inaasahang pangyayari, ang bawat impormasyon ay mahalaga at ang pagpapanatili ng kaalaman ay maaaring maging susi sa pag-iwas sa sakuna. Ang mga aral at kaalaman na maaari mong matutunan mula sa mga karanasang ito ay maaaring maging sandata mo sa pagharap, sa hinaharap, kaya't huwag palampasin ang oportunidad na ito na lumalim sa iyong pangunawa at makakuha ng mahahalagang kaalaman na maaring magbukas ng mas maliwanag na daan para sa iyo at sa iyong pamilya. Isang munting kahilingan, kaibigan, kung bago ka pa lang sa channel ko, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-like ang video upang mas marami pa ang maabot ng videong ito. Section 1. Ultra-processed meats tulad ng hot dogs, bacon, ham. Bakit delikado? Ang mga processed meats tulad ng bacon, sausages, hot dogs, deli meats, at cured meats gaya ng salami ay madalas na itinuturing na hindi ka nais-nais para sa mga nakatatanda. Ito ay dahil sa mga sangkap na naglalaman ng preservatives at additives na naiugnay sa pagtaas ng panganib ng cancer, lalo na ang colorectal cancer. Bukod dito, ang kanilang pamamaraan ng pagproseso na madalas ay naglalaman ng mataas na antas ng asin at ginagamit ang pag-smoke ay nagdadala ng karagdagang panganib sa kalusugan. Ang madalas na pagkonsumo ng mga ganitong uri ng karne ay nagiging usapin ng pag-aalala sa mga eksperto, kaya't mahigpit na inirerekomenda na isaalang-alang ng mga nakatatanda ang mga alternatibong pagkain na higit na kapaki-pakinabang para sa kanilang kalusugan. Maraming pag-aaral, kabilang ang malawak na pananaliksik na inilathala sa New England Journal of Medicine, ang nag-uugnay ng mataas na pagkonsumo ng processed meats sa pagtaas ng panganib ng colorectal, pancreatic, at stomach cancers. Ayon sa World Health Organization, Group 1 carcinogen ang mga ito na nangangahulugang may sapat na ebidensya na nag-uugnay sa kanilang pagkonsumo sa pagtaas ng panganib ng iba't ibang uri ng cancer, kasama na ang colorectal cancer. Mahalaga ang pag-iwas o pagbawas sa kanilang pagkonsumo upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang malubhang karamdaman. May nitrates at preservatives na maaaring makasira ng lining ng bituka at magdulot ng mutation sa cells na nagreresulta sa mga seryosong kondisyon tulad ng sakit sa puso, diabetes, at iba pang hindi nakakahawang sakit. Mas malusog na alternatibo, piliin ang lean meats tulad ng chicken breast o isda para sa mas malusog na dieta. Ang mga ultra-processed meats ay karaniwang naglalaman ng maraming preservatives at additives na maaaring makasama sa kalusugan kung ito ay ikukumpara sa natural at mas malinis na pinagmulan ng protina. Mas maganda pa kung lipat ka sa plant-based protein tulad ng tofu, beans, at lentils, dahil ang mga ito ay mas mataas sa fiber at mas mababa ang saturated fat na makakatulong sa pagpapanatili ng magandang kalusugan at pag-iwas sa mga chronic diseases katulad ng heart disease at diabetes. Kapatid, nais kong marinig mula sa iyo. I-type ang isa sa mga komento kung excited ka sa mga ibinabahagi namin o i-type ang 0 kung nag-aalinlangan ka. Ang iyong feedback ay mahalaga, kaya't ipaalam sa amin kung saan ka nanonood. Section 2. Sugary drinks, tulad ng soft drinks, flavored juices. Bakit delikado? Ang mga inuming may asukal, tulad ng soda, juice, at energy drinks, ay naglalaman ng mataas na antas ng idinagdag na asukal na nag-aambag sa pagtaas ng timbang, labis na katabaan, at pamamaga, mga panganib na salik para sa ilang uri ng cancer, particular sa mga nakatatanda. Sa katunayan, ang sobrang pagkonsumo ng mga inumin na ito ay nagdudulot hindi lamang ng pisikal na pagbabago sa katawan,
kundi pati na rin ng mga pangmatagalang epekto sa kalusugan ng mga senyor. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita ng makabuluhang kaugnayan sa pagitan ng mataas na pag-inom ng asukal at pagtaas ng panganib sa kanser sa ganitong populasyon. Ang mga natuklasan na ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas malalim na impormasyon at edukasyon tungkol sa mga inuming may mataas na asukal upang maiwasan ang seryosong issue ng kalusugan sa mga nakatatanda. Sa huli, ang pagpili ng mas malusog na alternatibo ay napakahalaga upang mapabuti ang kabuuang wellness at mabawasan ang posibilidad ng malubhang karamdaman sa hinaharap. Mataas sa sugar, kung kaya't nagdudulot ng inflammation sa katawan at nagiging sanhi ito ng iba't ibang mga sakit tulad ng diabetes at obesity na dapat iwasan upang mapanatili ang kalusugan. Ayon sa pag-aaral, ang chronic inflammation ay may kaugnayan sa iba't ibang uri ng cancer at ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib sa kalusugan ng mga tao, lalo na sa mga mahilig uminom ng mga inuming may mataas na asukal. Mas malusog na alternatibo, tubig, herbal tea, o coconut water na maaaring isama sa mga prutas tulad ng lemon o cucumber para sa dagdag na lasa at nutrisyon. Kung gusto mo ng mas masarap na lasa, magdagdag ng cucumber o lemon sa tubig na magbibigay ng refreshing at healthy na pagpipilian para sa iyong inumin sa halip ng mga soft drinks na mataas sa asukal. Section 3. Deep Fried Foods. Bakit delikado? Ang madalas na pagkonsumo ng mga pritong pagkain ay nagdaragdag ng inyong exposure sa acrylamide, isang chemical na nagiging glycidamide kapag ang mga starchy na pagkain ay pinirito o inihaw sa mataas na temperatura. Ayon sa mga pag-aaral, ang acrylamide ay nabubuo sa mga pagkain tulad ng patatas at tinapay sa tuwing sila ay pinapainit sa mapanganib na mga temperatura at ipinapakita ng mga ito ang posibleng koneksyon sa pagitan ng mataas na antas ng acrylamide at tumaas na panganib ng kanser, lalo na sa mga nakatatanda. Ang panganib na ito, na maaring hindi agad makita sa ating araw-araw na buhay, ay nag-udyok sa mga eksperto na magsagawa ng mas masusing pananaliksik upang mas maunawaan ang epekto ng acrylamide sa kalusugan ng tao. Bagaman ang paminsan-minsan na pagkonsumo ng mga pritong pagkain ay maaaring hindi magdulot ng agarang panganib, ang regular na pagsasama nito sa inyong dieta ay nagdadala ng mga pangmatagalang panganib na dapat isaalang-alang ng bawat tao, lalo na sa mga pamilya na may kasaysayan ng cancer. Ang mantika, kapag paulit-ulit na ginagamit sa pagluluto, ay naglalabas ng acrylamide, isang compound na may kaugnayan sa cancer. Yung pagkakaroon ng mataas na antas ng acrylamide sa katawan ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga isyu sa kalusugan, mula sa pagtaas ng panganib ng cancer hanggang sa mga problema sa neurological. Kaya't mahalagang limitahan ang pagkonsumo ng mga pagkaing ito upang mapanatili ang magandang kalusugan. Lalo na kapag mataas ang init at sunog ang pagkain, nagiging sanhi ito ng masamang epekto sa kalusugan, tulad ng pagtaas ng panganib na magkaroon ng sakit sa puso, diabetes, at iba pang mga kondisyon na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon sa ating katawan. Mas malusog na alternatibo, sa halip na magprito, gumamit ng air fryer or oven para maging mas malusog ang iyong mga pagkain habang nananatili pa rin ang kanilang tamang lasa at lutong. Gamitin ang olive oil o coconut oil sa light sautéing upang mapanatili ang mas malinis at mas malusog na paraan ng pagluluto habang pinapanatili pa rin ang masarap na lasa ng mga pagkain. Section 4. Overcooked meats, tulad ng sunog na karne. Bakit delikado? Ang sobrang taas ng temperatura na ginagamit sa proseso ng pag-iihaw ay nagbubunga ng mga heterocyclic aromatic amines at polycyclic aromatic hydrocarbons na nagdudulot ng cancer. Si Dr. Eisenberg ay hindi kumakain ng kahit anong pulang karne, kailanman, kundi nakatuon sa mga plant-based na protina at isda. Kumakain si Dr. Bonta ng kaunting pulang karne ngunit maingat siyang nagluluto nito. Hindi ako naniniwala sa pag-ihaw ng pulang karne dahil yung heme iron at uling ay may mga ahente na nagdudulot ng cancer, sabi niya. Ngunit hindi ibig sabihin nito na kailangan mong isuko ang pag-iihaw ng kabuuan. Maingat lang sa pagluluto at paghanda ng mga ito. Kapag niluto sa matinding init gaya ng grilling o frying,
Nabubuo ang carcinogens tulad ng heterocyclic amines at PAH. Ang mga substansyang ito ay nag-uugnay sa mataas na panganib ng cancer, kaya't mahalagang iwasan ang labis na pagluluto sa mga karne. Ito ay hindi lamang nakakaapekto sa kalusugan, kundi pati na rin sa lasa at kalidad ng pagkain. Mas malusog na alternatibo. Iwasan ang sunog na bahagi ng karne sa pamamagitan ng maingat na pagbabantay sa oras ng pagluluto, pagtutok sa temperatura, at paggamit ng tamang kagamitan sa pagluluto upang masiguro ang tamang level ng pagkakaluto ng hindi masusunog ang karne. Sa halip, gumamit ng baking, steaming, o sous vide method upang makamit ang mas malambot at mas masarap na resulta. Ang tamang temperatura at oras ay napakahalaga upang maiwasan ang pagkatuyo at pag-overcook ng karne, kaya mainam na sundin ang mga rekomendasyon sa pagluluto para sa bawat uri ng karne. Section 5. Certain low-fat dairy products. Bakit delikado? Si Dr. William Li, isang kilalang doktor at may akda, ay nagmungkahi na iwasan ang low-fat yogurt dahil sa potensyal nitong makagambala sa gut microbiome at magdulot ng pamamaga. Ipinapakita niya na ang low-fat yogurt ay madalas na ultra-processed, na naglalaman ng mga additives tulad ng emulsifiers, stabilizers, at artificial sweeteners na idinadagdag upang punan ang nawalang taba na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa kalusugan ng bituka, lalo na sa mga nakatatanda. May ilang pag-aaral na nagpapahiwatig na ang carrageenan sa low-fat na yogurt ay maaaring magdulot ng pamamaga, mga issue sa gastrointestinal, at maaaring maiugnay sa cancer. Mas malusog na alternatibo, pumili ng plain, unsweetened yogurt at lagyan ng prutas o nuts para sa mas masustansyang merienda na nagbibigay ng tamang sustansya at enerhiya sa iyong katawan tuwing umaga o kahit anong oras ng araw. O subukan ang plant-based yogurts gaya ng almond o coconut na masustansya at magandang alternatibo sa mga tradisyonal na yogurt na gawa sa gatas na nagbibigay ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan at mas mataas na nutritional content. Section 6. Foods high in refined carbs, white bread, pastries. Bakit delikado? Ang mga pino na carbohydrates ay dapat iwasan dahil sa kanilang masamang epekto sa kalusugan. Kulang sila sa mahahalagang nutrisyon, ibla, at antioxidants, na nagiging sanhi ng iba't ibang issue sa kalusugan tulad ng pagtaas ng timbang, type 2 diabetes, at mga sakit sa cardiovascular. Ang mabilis na pagtunaw ng mga ito ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo na sinundan ng pagbagsak na nagiging sanhi ng pagnanasa at pagbabago-bago ng antas ng enerhiya, nakakadagdag sa timbang at blood sugar na nagpapalakas ng risk sa iba't ibang uri ng cancer. Mahalaga na iwasan ang sobrang pagkonsumo ng mga pagkain tulad ng puting tinapay, pastries, at sugary drinks dahil hindi lamang ito nakakapinsala sa kalusugan kundi nagdudulot din ito ng pagtaas sa insulin levels na maaari pang magresulta sa diabetes. Walang fiber, kaya mabilis maabsorb ang sugar na nagiging dahilan ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo na maaaring magresulta sa hindi balanseng enerhiya at cravings para sa higit pang matatamis na pagkain. Mas malusog na alternatibo, mga buong butil tulad ng brown rice, quinoa, o oats, na nagbibigay ng mas mataas na halaga ng fiber, vitamins, at minerals, na tumutulong sa mas mahabang pakiramdam ng kabusugan at magandang kalusugan ng bituka. Kumain ng mas maraming gulay at prutas na may natural na fiber na makatutulong sa ating digestion at maaaring magdagdag ng mga essential nutrients sa ating katawan na nagbibigay ng masustansyang pagkain na nag-aambag sa ating overall health. Hindi mo kailangang maging doktor para makaiwas sa sakit, kailangan mo lang ng tamang kaalaman at disiplina sa pagkain. Sa mundo ngayon, napakaraming impormasyon ang umiikot tungkol sa kalusugan at nutrisyon, kaya mahalaga na maging mapanuri sa mga pinipili nating pagkain. Hindi lahat ng masarap ay ligtas, at hindi lahat ng healthy ay mahal. Mahalagang maging maingat sa ating mga desisyon tungkol sa pagkain at alamin ang tamang balanse ng nutrisyon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit na desisyon araw-araw. Ang simpleng pagpili ng mas masustansyang alternatibo sa iyong mga paboritong merienda o ang pagdagdag ng sariwang prutas at gulay sa iyong pagkain ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa inyong kalusugan sa paglipas ng panahon. I-like mo ang video kung may natutunan ka.
I-comment kung alin sa mga pagkaing ito ang madalas mong kainin at i-share sa mga mahal mo sa buhay. Mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para sa mas marami pang impormasyon na makakatulong sa iyong kalusugan, lalo na kung ikaw ay 60 pataas.